May electric pan lang. Parang may hangin. Ayan po. Ayun. Yan, Pastor. Okay, so praise God. Po, tayo po'y manalangin sa gabi pong ito. Minsan pa, Panginoon, marami pong salamat sa gabi pong ito. Kami ay naririto upang muli ay hindi lang makapakinig, Panginoon, ng salita mo, kundi makita namin lagi ang katotohanan kay Kristo sa lahat po ng scripture at maunawaan po namin ang mga maibahayag, Panginoon, na ayon po sa kasulatan. Kaya salamat po at bigyan niyo kami ng puso na handa pong matuto, handang maging bukas, Panginoon, sa mga katotohanan na pinakikita ng salita mo, O Diyos. Kaya marami pong salamat, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa oras po ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So isang pinagpalang gabi po muli sa atin pong lahat at salamat po sa inyo pong buhay. So ngayon po tayo ay dako po sa mensahe po ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa aklat po ng Lucas chapter 9 verse 23. Po, Luke chapter 9 verse 23. Ganito po yung sinasabi, no? Then he said to them all, if anyone wants to come with me, he must deny himself, take up his cross daily and follow me. No, sinabi niya sa lahat, kung sino man ay ibig sumunod sa akin, ay kanyang limutin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. So, take up your cross daily. So, tignan po natin kung ano yung ibig sabihin po ng katotohanan sa mga salita pong ito. No? At makita po natin ang paliwanag po ng mga talatang ito. Hayaan po natin ang scripture din po ang magpaliwanag na hindi based po doon sa mga personal opinion. At hayaan po natin ang salita ng Diyos ang magpaliwanag. So, marami pong mga believers still, kapag narinig po yung Luke 9:23, yung take up your cross daily, madalas at agad pong naiisip po yung parang suffering, sundin mo si Jesus, kaya kailangan mong tiisin ang sakit, tiisin ang problema, kailangan ka magsakripisyo araw-araw. So, madalas po doon po inuugnay po yung cross. No? Pero ang katotohanan, the reality, ay meron pong mas kamangha-mangha kaysa doon. No? Hindi po ito tungkol sa paghihirap, hindi ito tungkol po sa pagtitiis, kundi ito po ay tungkol po sa pagpasok sa tinatawag pong bagong buhay na binago at pinalaya ni Kristo. So sa first century po ang audience po ni Jesus, ang kanya pong tagapakinig po sa mga panahon po nito, ay lalo po itong lalo po para sa kanila, very po ito, nakakagulat po sa kanila. Dahil ang krus noon po ay hindi ito simbolo po ng parang mga simpleng parang mga kaabalahan sa buhay na araw-araw na paghihirap. No po. Yung krus po noon, hindi po yung simbolo po ng tungkol po sa paghihirap. No, ito po ay kasangkapang, ito po ay tool doon po sa tinatawag pong brutal na public execution. Pag sinabi pong cross sa kanila pong panahon, ito po ay kasangkapan ng pagbitay na malupit at nakakatakot at nakalaan lamang po ito para sa mga kriminal at kinamumuhian. And that's the meaning of cross sa kanila at that time. Na it is a tool of brutal public execution. So, kaya binanggit po, kaya nang sabihin po ni Jesus sa kanya pong mga alagad, pasanin mo ang iyong krus araw-araw. Ibig sabihin po, iniimbitahan niya sila sa isang ganap po ng pagbabago po ng buhay.
na isang parang tinatawag na radikal na kamatayan ng dating pagkatao upang sila po ay mabuhay ng lubos sa realidad ng kingdom ng Panginoon. So Jesus was inviting them, no, kailangan nilang i-embrace, no, yakapin po nila, no, iniimbitahan sila doon sa ganap na pagbabago ng buhay. Yung take up your cross daily, yun po yung bagay na pinakikita ng Panginoon na ini-invite niya ni Jesus ang kanyang mga alagad, no, na kanyang yakapin nila, no, yung pagbabago ng buhay na isang radikal na kamatayan ng dating pagkatao, yung old, no, upang sila ay mabuhay ng lubos sa realidad, no, doon sa reality of the kingdom of God. So kailangan mong yakapin, no, na maunawaan mo muna na may tinatawag po na yung death to self. At para ma-enjoy mo, maunawaan mo yung reality doon sa kingdom of God, kung sino ka ngayon sa Panginoon. Kaya yung cross po, no, the cross in Luke 9:23, it's not about yung earning God's favor through suffering. Hindi ibig sabihin po na mas mahaba ang pagsasuffer mo, ay mas nandun ang pabor ng Lord sa iyo. Madalas ganun natin inuugnay na po. Madalas po ganun pong naiugnay ang talata pong ito sa ganun pong konsepto. Na kapag mas mataas, mas mahaba ang suffering mo, meaning yung favor ng Lord sa iyo ay grabe pagtapos ng suffering. No, parang mas mahaba ang tinitiis mo, mas mabigat ang hirap, mas marami ang hirap, ibig sabihin mas malaki ang favor ng God. So ganun minsan natin naiugnay po ng itong mga talata pong ito. But it is an invitation po, hindi ito tungkol po doon sa yung pagtitiis. Hindi po ito tungkol doon sa iyong mga paghihirap. Ito po ay invitation ng Panginoon. Yung take up your cross. No, invitation to die. No, mamatay ka doon saan. Na tayo po ay mamatay sa dating ikaw. Pag sinabi pong dating ikaw, yung old nature na meron po tayo. Hindi ito tungkol po sa yung behavior, hindi po ito tungkol sa yung character, hindi ito tungkol sa iyo kung sino ka. Ito po yung tungkol kung ano yung nature mo nung wala ka kay Kristo. So upang mabuhay kang ganap sa kung sino ka ngayon kay Kristo, ang pagsunod kay Jesus ay hindi ito buhay nasa ilalim po ng bigat, nasa ilalim ng batas o obligasyon. Ito po ay paglalakad sa isang buhay na tapos na, malaya at tagumpay dahil sa Kanya. Na yung context po nito, yung konteksto po nito mga talatang ito, tignan po natin yung bigger picture. No? Sabi niya sa kanila, Luke 9:18-27. Sabi ni Jesus sa kanila, no? Ano ang sabi ninyo kung sino ako, sino bago niya tanungin po 'yun, no? Tinanong ni Jesus, no? Muna sila yung kanyang mga alagad. Sino daw ako, sabi nila, no? May mga nagsabi na kayo daw po ay propetang nabuhay mula sa pagkapatay. At ang sabi ni Jesus, ngayon, sa inyo, sino ako? As pagsagot ni Pedro, ang sabi niya, ang Mesiyas ng Diyos. Kaya mahigpit niya pong ipinagbilin sa kanila na huwag itong sabihin kanino man. At sabi niya, no, kinakailangan ang anak ng tao ay dumanas ng maraming bagay. At siya ay tatanggihan ng mga matatanda, no, at mga pinunong saserdote at mga guro po ng kautusan. No? Ito yung mga Pharisees, mga Pariseyo. Siya ay papatayin at ibabangon sa ikatlong araw. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man magnanais na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, i-deny niya yung sarili niya, pasanin niya yung krus niya araw-araw at sumunod sa akin. So doon po pumasok po ito. No? Na sinasabi ni Jesus ang mga salitang ito, na matapos po niyang i-reveal, no, ihayag sa kanyang mga alagad ang pinakamatinding katotohanan na siya ay magdurusa
tatanggihan siya, mamamatay siya, at muling mabubuhay. Kumbaga nais niya po silang maunawaan na ang pagiging alagad ay hindi ito tungkol sa kaginhawahan o tagumpay sa mundo, kundi ito'y daan doon sa tinatawag na pagbabago ng buong pagkatao. So doon po dinadala ni Jesus itong mga talata pong ito, kausap po niya ang kanya pong mga alagad. No, dinadala po ni Jesus doon po sa isang daan kung saan yung buong pagbabago ng pagkatao. Kaya sabi niya po na if anyone wants to follow me, let him deny himself. Take up his cross daily and follow me. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me will save it. Sino mang mawala ang kanyang buhay dahil sa akin ay maliligtas ito. So madalas parang tinitignan po natin na parang kailangang maging martir din ako, no? Parang ganoon ang dating sa Panginoong Kristo, no? Kasi sino mang mawala ang kanyang buhay dahil sa akin ay maliligtas ito. So meron pong tinutukoy po kasi doon ng Panginoong Kristo, no? No, ang sino mang mawala ang kanyang buhay, yung old. No, ang sino mang mawala yung old nature sa kanya dahil nagkaroon ng pakikipag-isa kay Kristo ay maliligtas ito. So yung cross po ay nagre-represent po, no? Pag sinabing cross, nagre-represent po ito ng death of the old self. Ulitin ko po, no? Yung cross pong tinutukoy po dito, no? Sa original pong mensahe niya, ang meaning po nito is the death of the old self. Ito po'y kamatayan ng dating pagkatao. Hindi po ito yung daily suffering na pwede nating maranasan. Meaning po, no, losing your life does not mean na parang hindi ka na magi-exist. Pag sinabi pong losing your life, meaning your old patterns, your fears, yung false identities. Pag sinabing false identities, may mga tao po kasi na hanggang ngayon pinaniniwalaan nila yung kanilang pagkakakilanlan ay ganito. Nandoon po sa pattern po siya ng old. So pag sinabi pong losing your life, meaning your old patterns, kailangan mawala. Yung fear, false identities, kailangan yun yung may crucified. So yung buhay kay Kristo po, no, ang isang buhay po na kay Kristo, buhay ni Kristo ang siyang mananatiling buhay sa atin. So nawa nakukuha niyo po yung sinasabi ko po. So meron po tayong old nature, no po. Sa old nature po natin nandoon yung old patterns, andun ang fears, false identities. Bakit nandoon yung false identity sa old nature? Kasi doon po tayo tinitignan tayong sinner tayo, no? Doon po sa old nature na tayo, na meron po tayo, yun po ay yung condemn po tayo, yung old nature po tayo na meron po tayo, yun yung parang takot tayo, yung old nature na meron po tayo, yun po yung patay at hiwalay po sa Panginoon. So madalas po ang paraan po ng old nature o ng old patterns para masabi po na siya po ay merong Diyos sa kanya pong buhay, ay nabubuhay po sila doon sa ritual, no? Mga religious patterns, religious rituals, religious activities. At maging sa panahon po natin, no, ang isang bagay na nakakalungkot, no. May mga mananampalataya still ay nandoon po sa buhay na kung saan nandoon sa old patterns na parang ang biyaya ng Panginoon darating sa atin pagka nakita lang ng Diyos na naging mabuting tao ka. Na para bang ang kagalingan sa karamdaman ay darating kapag nakita na ng Diyos na parang mahaba na yung pagtitiis mo. So, hindi po 'yon, no. Hindi po gumagawa ang Diyos base po sa ating pong ginagawa, no. Kasi bakit?
nung panahon ng makasalanan po tayo, siya po ay namatay dun sa krus eh. At hindi niya hinintay na maging mabuti muna tayo. So ulitin ko po, the cross here represent the death of the old self. Nung wala tayo kay Kristo, meron tayong old self. Pag sinabi pong old self, hindi ito yung ikaw na palamura, hindi ito yung ikaw na nagsusugal, hindi ito yung tungkol sa ikaw na nagbibisyo. So lahat po ng bagay po na yun, resulta yun ng old nature na meron ka. So kaya pag sinabi pong death to old self, no po, yun po ay patay na, no? Kaya pag sinabi pong cross, no, kaya ngayong cross po ang meaning po sa kanila ay kamatayan. Pag sinabi pong cross. The cross is the ultimate tool, no, para ang tao po ay magkaroon po ng kalayaan. Sa panong paraan ho, sa pagkapako ng ating lumang pagkatao, natatagpuan po natin ang tunay pong buhay. Meaning, na po, gaya po ng kamatayan ni Jesus, no? Ang naiwan pong kamatayan po doon is yung kamatayan po ng bunga ng laman. Ng kanya pong flesh, yun po ang namatay. Pero yung spirit po niya ay still, hindi ho namatay po yun. Po, ang pinako sa cross is yung flesh. Kasi yun po ang kailangang mai-offer. Kaya sa pagkakapako po ng ating Panginoong Kristo, no, kasama po yung tayo doon sa lumang pagkatao. No? Namatay po yun. Dahil namatay po yung lumang pagkatao na yun, nasumpungan naman po natin ang tunay na buhay kay Kristo. So yun po, no? Kaya ang cross po, the cross is the ultimate tool of liberation. Ito po yung kasangkapan na kung saan yung krus ay pinakadakilang kasangkapan na ang tao po ay magkaroon po ng kalayaan. Kasi bakit? Doon po sa krus kasi ipinapako yung old nature na meron tayo. At nung naipako yung old nature na yon, na po, ibinigay ni Jesus yung kanya pong buhay. So, ang sinumang sumampalataya sa kanya ay nagkaroon ng new creation. So, ganun po ang nangyari doon sa reality na meron po tayo. Kaya po ang pagiging mananampalataya, hindi lang po ito parang simpleng bagay lang na nangyari sa buhay mo. Kailangan maunawaan po natin yung lalim po ng naganap sa ating pong buhay. No po, kaya pag sabi pong cross, ito po ay tungkol po sa pagkamatay, no? At yung cross din po na yon, dahil merong namatay, meron pong ibinigay sa atin. Namatay yung lumang ikaw, gaya ulitin ko po, no, yung lumang ikaw, hindi yung laging nakapako tayo doon sa yung lumang ako, nagbibisyo ako, nagmumura ako, lahat ng kasalanan ginagawa ko. Yan pong mga bagay po na yan ay resulta ng lumang ikaw. No, nawa, maunawaan niyo po yun. Pagka sinabi pong old self o old nature na meron ka, hindi po ito doon sa mga ginagawa po natin. Resulta yun ng old nature. Tungkol po doon, saan? Doon sa isang bagay na meron ka. No? Yung old spirit. At yun po yung pinako sa cross. At dahil namatay po yun, binigyan tayo niya new spirit sa buhay po ng Panginoon. At sabi naman po, denying yourself. Hindi po ito tungkol doon sa parang pagkapuot sa sarili, no? Yung paborito mong pagkain, ayaw mo nang kainin ngayon dahil sinasabi mo para sa Panginoon. No? Parang magandang pakinggan po, no? Yung mga bagay po na yan. So, marami kang inaalis na akala mo ay yun yung bagay na dapat mong gawin. No, it's not about self-hatred. No? Kundi ito po ay pagtanggi. Saan? Refusal doon saan? To operate from your old identity. Pag sinabing deny yourself, na po, hindi ito tungkol sa mga paborito mo na kailangan mong tanggalin na. Hindi ito tungkol sa mga bagay na nakasanayan mo na parang na ultimo na kahit na simpleng bagay, i-connect mo na ay dapat hindi ko na ginagawa ito
So minsan parang totoo na maganda kong tignan, no po. Pero meron pong mas malalim po kailangan natin maintindihan. Pag sinabi pong deny yourself, no po, it's about no, refusal to operate from your old identity. Kaya ito po ay daily recognition, no? Ito po ay ang pamumuhay po nito ay araw-araw na pagkilala ng iyong mga iniisip, ang iyong mga hangarin at sarili mong lakas ay dapat magpasakop po kay Kristo dahil si Kristo na po ang nabubuhay po sa atin. So yun po, no, yung deny yourself, no, refusal, pagtanggi to operate from your old identity. No, yung mga plano mo, yung mga hangarin mo, hindi na tungkol sa iyo. Yung kaligtasan mo, hindi tungkol sa iyo. Na hanggang ngayon, sinisikap mong makuha ang kaligtasan. Ito po ay regalo po ng Diyos. Na parang pakiramdam mo ay na-miss mo lang yung isang gabing panalangin, tingin mo parang makaka-apekto na sa kaligtasan mo. So, hindi po yun. Nag-ooperate ka from your old identity pag ganun. Kaya nga, you must deny yourself. Tanggihan mo yun. No? I-refuse mo yun. Bakit? Ang yakapin mo, magkaroon ka ng daily recognition that your thoughts, desires, and self-reliance ay nakasubmit kay Kristo. Kaya yung kaligtasan po ay na kay Kristo. Nung tayo po ay nanampalataya sa Panginoon. So hindi rin po ito tungkol po sa pagbabawas ng ginagawa po natin, no? O mas paghihirap pag sinabi pong denying yourself. No, ito ay tungkol po sa pag-aayos ng ating isipan at ng kaluluwa ayon saan? Dun sa katotohanang hindi ka na hinuhubog ng iyong nakaraan. No po. So ibig sabihin, no, ito po ay ina-align po natin yung isip natin, yung soul natin dun sa reality that you are no longer defined by your past. Kung ano yung past mo noon, kung makasalanan ka dahil wala ka sa Panginoon, noon yun. Pero kung may nakikristo ka na ngayon, hindi na ganun ang tingin sa iyo ng Diyos. So your identity now is rooted kanino? Kay Christ. No? Kaya bawat araw, meron po tayong pagpipilian. Yung old self or new self. No, yun po yung araw-araw na pinagpipilian natin. No? Sino ba ako? Yung old ko o yung new? Eh sabi po, no, deny yourself. No, ano yon? Yung old mo, i-deny mo. Dahil bakit? Yung Kristong meron ka, yun ang yakapin mo. So yun po yung bagay na kailangan nating makita. No po, dahil bakit? Yung identity po natin is now rooted in Christ. Kaya bawat araw po may pagpipilian ka. No? Paggising mo sa umaga, paano mo titignan yung sarili mo? Titignan mo ba yung sarili mo na yung identity mo kay Christ na blessed ka, or yung old self mo na puro hirap naman yata ang buhay ko? Anong pipiliin mo? No? Paggising mo sa umaga, anong pipiliin mo? Na ikaw ay ambassador ng Christ, yun ang identity mo sa Panginoon kay Christ? O titignan mo yung sarili mo na, hindi, wala akong kayang gawin. Ganun po, no? Nakukuha niyo po ba yung pinagpipilian ng mananampalataya everyday? So yun po yung pinadideny ng Panginoon. You must deny yourself. Hindi na ito tungkol doon sa kung sino ka, kung ano ka, kung ikaw noon ay parang nasa sitwasyon na parang hindi maganda noon yun, pero may kay Kristo ka na, kahit na parang yun pa rin ang nakikita mo hindi maganda, that's your old identity, false identity. Ang totoo, kahit nasa ganong sitwasyon ka, meron kang Kristo, yung tunay na identity natin ay nandun kay Christ. Ang tingin pa rin sa atin ni Lord, tayo po ay blessed. Ang tingin pa rin sa atin ng Panginoon, tayo ay righteous. No, kahit paano nagkamali ako, hindi naman yung righteousness natin, it's not about doon sa bagay na ginawa natin. Yung righteousness, it's a gift na galing po kay Christ. And that's our identity kay Christ. Yung ating pong holiness, it's not about doon sa mga bagay na kung saan na parang naging banal ka doon sa mga bagay na ginagawa mo. Hindi po, naging banal tayo. Yung holiness ni Christ ay ibinigay po sa atin.
So hindi ko naman sinasabing pwede tayong gumawa ng mali. Kaya nga, deny yourself. Ba't ka gagawa ng mali kung alam mong na kay Kristo ka? So yun po yung sinasabi po natin. Kanya lang, may mga times na parang akala natin nagiging banal lang tayo kapag nagagawa natin, nakakagawa tayo. So yung kabanalan po, hindi natin kayang maging banal ng sa sarili po natin. Kahit anong sakripisyong gawin natin, hindi yun natin kayang maging banal. Naging banal lang po tayo dahil mayroong Kristo na banal, na tumahan sa atin. Kayong holy po na yon ay tumahan po sa atin. Kaya tayo naging banal. So that's why dahil ikaw ay tahanan ng isang banal, piliin mo na lumakad ka doon sa new identity na si Kristo ay banal at pinaging banal ako. Kaya hindi natin magiging option na gumawa ng mali. Magiging option natin na lakaran yung kabanalang regalong binigay sa akin ng Diyos. Pero hindi tayo nagiging banal dahil marami tayong nasasakripisyo, marami tayong na isasantabi, naging banal po tayo dahil kay Christ. Na po? Kasi kahit na isakripisyo naman natin lahat, na po, kung yun ay para sa sarili lang nating lakas, ginagawa natin at hindi sa identity natin, hindi tayo magiging banal. Pero in reality, tayo po ay pinaging banal ng Panginoon. No? Paano pagising mo sa umaga, anong pipiliin mo? Pinatawad na ako ng Lord o titignan ko pa rin yung sarili ko na sablay ako, palpak ako? So you must deny yourself. Yung old patterns, yung old nature, yun po yung pinatatanggal. Yun po yung pinaalis, pinare-refuse. Kasi saan magsisimula po yan? Sa isip po natin. Kaya kailangan nating i-refuse po yan. No po. And the word cross, no, literally, no po, gaya ng sinabi natin kanina, ito po ay tumutukol po sa isang malupit na po na kasangkapang Romano para sa pagpatay, yung krus. No, yun, pag sinabi pong cross na po, literally po ito po yung doon po yung tinatawag na brutal, yung Roman execution na ginagamit po nila. Yet, no, si Jesus po ay iniugnay ito ni Jesus sa iyong buhay spiritual. Ang iyong krus ay personal. No? Ito po yung dating pagkatao nga natin, no? yung old nature, na lahat ng kasinungalingan pinaniniwalaan mo, na hindi na magbabago ikaw, na ikaw ay makasalanan, na ikaw ay hindi mahal ng Diyos. No, lahat ng takot pinaniwalaan mo, lahat ng bigat ng iyong nakaraan ay kailangan pong mamatay po yun araw-araw. Kasi bakit? Laging magpapaalala sa atin yan eh. Upang tayo ay mabuhay kay Kristo ay lubusang mabuhay tayo po na kung saan hindi natin dapat tinatanggap. So yun po, no, take up your cross. Taking up your cross, ito po ay invitation to experience yung resurrection now. So ibig sabihin, take up your cross, no? Ibig sabihin, patay na yung luma, meron ka ng bagong identity, at yung bagong identity na yan, yun yung nangyari dun sa krus ni Kristo, at yun yung dalhin mo araw-araw. Kaya pagka nabubuhay ka, nagtatrabaho ka, dala-dala mo yung cross na yun, hindi siya bigat. Kung di ito po yung experience ng resurrection ni Kristo, that every fear ay nandun, nakasurrender. Yung mga every old habit, ina-abandon po natin every identity that is crucified. No? Crucified open space for Christ to live in you. Kaya yung cross po, hindi po ito katapusan, no po, ito po ay doorway to eternal life starting today. Ibig sabihin, dala-dala po natin everyday yon. Bakit? Kasi ang kaaway lagi niyang i-remind na, kailangan para maging ganito ka, ganito ang gawin mo. Kaya nga po, lagi kong sinasabi, kailangan nating maunawaan yung identity natin kay Kristo. Kasi doon natin ibabalik yung sarili natin. Teka lang, patay na, kasama nang namatay kay Jesus yung sa cross. Sino na ba ako ngayon? Sabi ni Jesus ngayon, saint na ako . Di lumakad tayo bilang saint. No? Ang sabi kasi ni Jesus, love ako . Doon yung lakaran po natin. Hindi yung parang wala na yatang
wala yatang nagmamahal sa akin. Hindi yata ako pinapansin. Galit sa akin yung kasama ko sa church. Sabi nino yun. Sabi ng kaaway yun eh. Kahit ganun ang nakikita mo, no, ikaw ay love pa rin. Sa tingin po ng Panginoon, isa ka pa rin pag-ibig. Hindi yung nagbabago yung ating pong identity doon sa sitwasyon po natin. Tayo lang po ang nag-iiba. Bakit? Kasi mas nakikita natin yung false identity kaysa doon sa identity natin kay Christ. Na kailangan pagkagalit sila, galit din ako. Hindi, ang identity mo, nagpapatawad ka kay Lord. Yun ang identity natin kay God. So yung cross po, invitation po ito ng resurrection experience natin sa buhay po natin. Amen? Kung sino ka na kay Kristo ngayon. Kung ano ka ngayon kay Kristo, yun po yung dalhin po natin everyday. Kaya kung makaka-encounter ka ng problema, teka lang. Ano ba sabi ng cross? Diyos, sa cross may solusyon na eh. Ngayon, anong gagawin ko? Magmumukmuk ako? Pag nagbukmuk ka, nag-ooperate po yung old self. So, hindi mo tinitake up yung cross na ginawa, tinapos si Jesus doon. Bakit? Naniniwala ka sa mga lies pa rin na parang yung problema mo walang solusyon. Yung sitwasyon mo mabigat pa rin. Wala nang pag-asa. Yung kalagayan ng anak mo hindi na magbabago. Yan po ay mga old pattern po yan eh. Yakapin po natin yung cross po na ginawa ng Panginoon na doon po lahat ng kasagutan ay naganap po doon sa cross. Kaya yun po yung paniwalaan po natin. Kahit hindi mo nakikita, hindi mo pa nakikita yung sagot doon sa problema mo, niyayakap mo yung cross. Ang sinasabi mo, may solusyon na ang Panginoon. Hindi mo pa nakikita yung kagalingan, sinasabi mo, niyayakap po, pasan mo yung cross mo, ang sinasabi mo, by His stripes, I'm already healed. So yun po yun, take up your cross. No, yun po yun. Wag yung old nature po natin ang ating pong paniwalaan. And daily, the word daily, no po, sabi ko, every day, daily is not about, hindi ito yung literal suffering na each day na kailangan magtiis ako sa bawat araw, no po. Yung para bang, yung tipong, maglalakad na lang ako para sa Panginoon. Kung may pamasahe ka, pwede kang sumakay. Huwag mong i-count yun na yung haba na nilakad mo, yung sakripisyong ginawa mo na para sa Panginoon na yun, parang makakadagdag ng points natin sa God. Na parang sa tingin natin sa unang banda, parang totoo, pero hindi hinihingi ng God yun. Ang hinihingi niya, take up yung cross mo and follow me. Hindi mo kailangan gawin yan para sabihin lang na mas close tayo ngayon. Hindi, ako ang bumaba dito, kaya tayo naging close, hindi dahil sa ginagawa natin. Kaya the word daily is not about literally suffering each day. No? It's not about, tungkol po ito doon sa continual, ibig sabihin tuloy-tuloy and intentional awareness. No, continual and intentional awareness. Ibig sabihin po, tuloy-tuloy po ito at talagang intentional, yun na meron kang kamalayan na ang desisyon mo tuwing paggising mo na mamumuhay ka bilang sa katotohanan na ang dating ikaw ay pinako na sa krus at ang bagong ikaw ngayon ay nabubuhay kay Kristo. No, yung dating ikaw curse. No, kaya tayo po, no, ilagay niyo po, no, sa inyo pong tumatak po sa inyo ito, no. Wala na hong sumpa na dadaloy pa sa pamilya po ng isang mananampalataya. No, yung tinatawag po generational curse. Pag na kay Kristo ka na, tapos na ho ang lahat ng sumpa. Pastor, parang nangyayari. Ba't paniniwalaan nga yan eh? Yun yung sinasabi po natin, no? Take up your cross. Bakit ka maniniwala doon? Sino bang mas matindang? Yung experience mo o yung word ng salita ng Diyos? Kung naniniwala kay Christ, sumasampalataya kay Christ, dapat mas mabigat sa atin at mas matimbang kung ano yung sinasabi ng kanyang salita. Pag sinabi ng kanyang salita, wala na tayo sa ilalim na sumpa. Bakit natin i-connect yung sarili natin? Hindi, parang may curse sa akin. Kasi nararanasan ko. Sino mas matimbang? Experience mo o yung word? So, dapat mas matimbang ang word. Kasi pagka naniniwala tayo sa experience lang natin, baka false yun. No po?
Kaya ito po ay tuloy-tuloy pong awareness. Pag daily, pag sinabi po, ito po ay desisyon na tuwing paggising mo sa umaga, lalakad ka, bless ako. Magiging blessing ako. Yung ganun po. Ibig sabihin, sa trabaho mo, paano ako magiging light? Kasi light ka. Paano ako magiging light sa trabaho ko? Hindi, sabayan ko na lang yung kalokohan nila. Hindi, dapat mabuhay ka doon sa reality na meron ka. Patay na yung old self eh. Huwag ka mag-operate doon sa old nature na dinadala ka sa mga maling aksyon. Andalin po natin daily, maging aware ka na ikaw ay blessed. Ikaw ay channel of blessing. Na every time po na meron kang ipapanalangin, nagre-release ka po ng power ng Holy Spirit sa buhay po ng tao. So ganun po yung buhay. Yun yung reality na meron po tayo. Kaya kapag halimbawa, may katrabaho ka, may sakit, opportunity yun na maging light ka sa kanya. Pag-pray mo. No? Yun po, no, ba't ko kailangan pag-pray? Kasi yun yung ikaw na ngayon. No? Yung reality na yung old mo, walang power yun eh. Yung new, may power ng Holy Spirit ang dumadaloy. No po, kaya kilalanin po natin na tayo po'y patay na sa kasalanan. Ngunit buhay para sa Diyos kay Kristo. Kay Kristo Jesus. Ibig sabihin po na hindi mo hinihintay na maramdaman ito, pinaniniwalaan mo ito. Pinangahawakan mo ito at isinasabuhay mo ito. Kahit hindi mo pa nararamdaman. At ang cross po, it's not a one-time event. No po? It's a daily reality. Every thought, every decision, every choice, na po sa bawat araw o sa bagong ikaw, bawat pagpili ay maaring mapili mo yung lumang ikaw o yung bagong ikaw kay Kristo. Kaya yung pamumuhay po araw-araw po mula sa cross ay pagsubaybay doon saan? Doon sa kaharian ng Diyos ngayon, yung living in the kingdom now, walking in power, walking in peace, walking with authority, that you are already won by Christ daily. May problema ka, tapos na yan sa Panginoon. Tignan mo rin tapos na yan. Kung may mga hindi ka magandang sitwasyon, biglang may na-receive kang message na magpapabigat ng loob mo. Piliin mong tayuan yung identity mo. Kahit mabigat tong message na to na na-receive mo, magkakaroon ng epekto sa emotion mo. Piliin mo na, teka lang. Isasubmit ko lahat kay Christ. So yun po yung daily, no po. Hindi po yung daily suffering, kundi daily reality that you are aware na ikaw ay new reality na ngayon, new person ka na ngayon, new creation ka na ngayon. Tuloy-tuloy na kusang pinipili mo na palagi mong inaalay yung buhay mo dun sa katotohanan tapos na ang gawa ni Kristo para sa iyo. Kaya ang cross po ito po ay deeply connected to God's redemptive story. No? Kung si Isaac po ay nag-alay na po, ang pag-aalay po kay Isaac doon sa nabana, ito po yung larawan po ng pag-surrender. No? It is a picture of Jesus. No? Yung kay Abraham at kay Isaac, no? Doon sa mount po na yon, Mount Moriah, sabi yung God will provide. No? Ano bang pinrovide po ng Panginoon? Ano ba pinrovide doon sa situation nila? Nagkaroon ng ram. Pero ang tunay pong sinasabing God will provide po doon, yung nag-provide ang Diyos ng ng Messiah na magliligtas sa atin. Picture po 'yan typology. Yung bagong yung kordero po, no, yung yung Passover lamb, no, foreshadow din po 'yan, kamatayan na bilang kapalit upang bigyan ng buhay yung kordero po ng dugo po ng kordero, no. Kaya sa bagong tipan sinulat din po, no, yung lumang pagkatao natin ay pinako na sa krus upang si Kristo ang mabuhay sa atin. So yung cross po is deeply connected to God's redemptive story, no po yung cross. Kaya ang cross po hindi lang siya symbolic, ito po ay transformational. Ibig sabihin po noon, by taking it up, pinapractice po natin na isinasabuhay po natin yung bagay na kung saan nakikibahagi tayo doon saan, sa mystery that began in Eden at napulfilled po sa Calvary. Ibig sabihin po noon, from the very beginning po,
ay nandun na ho ang plano ng Panginoon para sa cross, para kay Jesus. At napulpid lang po yun sa Calvary. The old dies, the new is born. And the believer now walks doon saan tinatawag na divine authority and freedom. Malaya na ho tayo, hindi pa lang palalayain. Kung na kay Kristo ka na, malaya ka na. Malaya ka na sa sumpa, malaya ka na sa lahat. Malaya ka na sa batas, malaya na tayo. So, ibig sabihin po, no, pag sinabing malaya, malaya ka na sa kasalanan, malaya ka sa kapangyarihan ng kasalanan, malaya ka na sa kapangyarihan ng kamatayan. Pinalaya na po tayo. Kaya ang luma po ay namatay, meron pong bagong dumating sa buhay po natin. Kaya ang mananampalataya po ay naglalakad po doon sa tinatawag na banal na authority po natin na meron tayong kalayaan. So ito po yung parang pinakamalaking paradox po ng biyaya. Parang kabaliktaran, no? Sa kamatayan, nagkaroon po ng buhay. Sa pagsuko naman, nagkaroon ng kapangyarihan. No? Kaya sa mundo po, ang pagsuko, parang pag nag-surrender ka sa mundo, meaning po niyan, mahina ka, kahinaan. Kasi nag-surrender ka eh. Dapat hindi ka nag-surrender. Pero sa kaharian po ng Diyos, pag sinabi pong nag-surrender tayo, ito po ay pagsuko doon sa pintuan ng kapangyarihan na ang krus po ay kung saan hindi ito kahinaan, kundi ito po ay daan upang tayo po ay magkaroon po ng lugar ng pagbabago sa buhay po natin. Kaya sa tuwing sinasabi mong Lord, hindi na ako, ikaw na. Madalas may prayer po tayo ganyan. Na po, Lord, hindi na ako, ikaw na, no? So, ibig sabihin po noon, hindi na yung tungkol sa iyo, kundi yung tungkol na dapat sa Panginoon. Kaya yun po, no, yung buhay po natin, no, Lord, hindi na yung lumang ako, kundi yung bagong ako na galing sa iyo. So at the cross, ito yung mga bagay na hindi daw po pinatutungkulan ng cross na madalas doon natin i-connect. Parang yung cross po is not suffering for suffering's sake. Hindi ito yung paghihirap para lang magdusa tayo. Hindi rin po ito yung pagtitiis ng hirap para ma-earn natin yung love ng Panginoon. Hindi rin naman ito self-crucifixion na parang kailangan parusahan natin yung sarili natin. Madalas po itong baluktutin po ng relihiyon para itali ang puso saan? Sa takot, sa guilt, sa shame. But the grace of God, ni-restore po the cross to its true meaning. Pag sinabi pong cross, ito po yung freedom, empowerment, and identity in Christ. Hindi ito bigat. Kasi parang tinignan natin na, kinonect natin na mabigat yung cross, kailangan kung ano man yung bigat ng buhay ko, dalhin ko. Hindi po ganun. Kung mayroon kang bigat sa buhay, yakapin mo yung cross na nagsasabing may solusyon na sa bigat ng buhay mo. Na po, hindi ito tungkol sa pagtitiis, kundi yung solusyon ng cross, yung bunga ng cross. Yun yung paniwalaan natin, hindi yung bigat, no, kundi yung ginhawa na merong solusyon. Hindi yung bigat ng kasalanan, hindi yung bigat ng problema, kundi yung solusyon, yung probisyon na makita po natin. So ganun po, no, dapat natin. Nawa po ay maunawaan po natin. No? Kaya sabi po, parang ganito po, no, ang restatement no, sa New Covenant. If you want to follow me, leave your old self behind. No? Kung nais mong sumunod sa akin, iwanan mo ang iyong dating sarili, yakapin mo ang bagong pagkakakilanlan na ibinigay ko sa iyo, at isabuhay mo ito araw-araw. O parang kung i-rephrase po natin yung verse na yon, ganon. No, if you want to follow me, kung gusto mong sumunod sa akin, iwan mo yung dating sarili. Ano po yung dating sarili? Yung old nature. At yakapin mo yung bagong pagkakakilanlan. Ano yung bagong pagkakakilanlan? Yung new creation, new nature, new identity natin kay Kristo na ibinigay sa atin. At yun po yung isabuhay po natin araw-araw. Kaya ang pagiging alagad po ay nakabatay po ito sa tinatawag po nating identity. Hindi kung sa gaano ka kahusay, hindi kung gaano ka kabuti. Kaya ang paglakad kasama ni Kristo, si Kristo ay pamumuhay bilang sa bagong ikaw. Hindi ito pagsusumikap na karapat dapat tanggapin. Na parang ang krus po ay nagiging pang-araw-araw na pagpapaktibay na ang buhay ni Kristo ay namumuhay sa atin ngayon. So that's the meaning po ng take up your cross. Amen.
So ngayon po, ang krus po ay hindi paghihirap, hindi ito parusa, no? Kaya medyo i-divert na natin yung mind natin, no? Kung may hirap ka ngayon, palitan mo yung meaning na cross na meron ka. Hindi ito pagtitiis. Yung cross na yun, ay may paghihirap ako ngayon, pero dahil may cross, teka lang, may provision ng Panginoon. Mayroon akong mabigat na sitwasyon ngayon. Hindi yan yung cross mo, yung mabigat na sitwasyon. Ang cross natin, yung solusyong nangyari doon. Ano ang nangyari doon sa cross? Hindi yung bigat ng sitwasyon ang pasanin mo, hindi mo man nakikita pa ngayon yung sagot ng cross. Parang kaligtasan po natin. Hindi pa natin nakikita ngayon pero niyayakap na natin yung ating kaligtasan. Kaya ang cross po ay pagkakakilanlan, kalayaan at buhay na muling pagkabuhay. Kaya ang pamumuhay po, meron pong pang-araw-araw na cross, no? Every day, take up your cross daily. Na po, ibig sabihin po nun, lumakad ka kung yakapin mo yung bagong ikaw at doon ka lumakad. Kaya yun po, no? Kaya tayo po ay lumakad na meron pong kaisa ni Kristo, puspos po ng kanyang biyaya at ganap pong malaya sa takot, sa hiya at maging sagil po natin. Kaya pasanin po natin yung krus natin araw-araw. No? Krus na hindi bigat, krus na hindi hirap, krus hindi na pagtitiis. Pasanin natin yung krus natin araw-araw. Ano yun? Krus ng pagkalaya, krus ng pagbabago, krus ng kagalingan, krus ng solusyon, krus ng probisyon, krus ng kabanalan, krus ng katuwiran. Di ba ho gumagaan ngayon yung ibig sabihin ng cross? Bakit? Meron ng una hong naghirap po dyan. At hindi na natin kailangan daanan yan. Dahil sa biyaya ho ng Panginoon. Kaya marami pong salamat. Nawa po ay nabuksan po ang ating isip. Po, at ang kapahayagan pong ito, hindi po ito personal opinion, kundi pinapaliwanag po din ng scripture. Ito po, kung ano ho yung binabanggit po sa scripture. Kaya mainam po na maunawaan po natin yung tunay na kahulugan, yung tunay na mensahe, yung konteksto ng salita, kung bakit sinabi, ano ang sitwasyon nila, malaking bagay po yun para makita natin yung tunay na kahulugan ng salita. So madali po tayong magbigay ng mga personal na paliwanag, pero kung tatanungin po natin, ay yun ba yung totoong kahulugan na binabanggit sa talata. So kaya po mainam po na hindi lang natin binabasa, kundi inaaral po natin kung ano yung konteksto, kung anong culture nila, sino yung kausap diyan, bakit sinabi yun. So hindi kasi ho basta lumabas lang yan eh. May mga sitwasyon po yan. At maunawaan po natin yung sitwasyon nila at doon po natin tignan yung kahulugan. Tayo po manalangin, marami pong salamat Panginoon. Sa oras pong ito kami ay patuloy na nagpupuri. Papasalamat sa iyong mga salita. At nagtitiwala kami Panginoon na araw-araw kailangan namin pasanin ang cross. Hindi yung cross na nagbibigay bigat, kundi yung cross na may kapayapaan, cross na may kagalakan, cross na may kalayaan, cross na may kagalingan. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin Panginoon. At pinasasalamatan sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Isang pinagpalang gabi po sa ating pong lahat at salamat po.